Kabanata 11:21. Isang batong tablet. Sa totoo lang, ang isang sinaunang kaganapan ng ilang uri ay ipininta dito. Kahit na matapos ang pag-aaral ng batong tablet ng medyo matagal, gayunpaman, nasabi lamang ni Zion na may kinalaman ito sa isang tanawin ng libing. Hindi niya maintindihan ang mga salitang nasa mesa man lang, at makalipas ang maraming taon, huli na siyang nawalan ng interes dito. Bilang isang resulta, ang tablet ay itinatago bilang isang sinaunang piraso ng sining sa loob ng aking pribadong silid. Paliwanag ni Master Ghost. Isa pang mural. Tuwing naririnig ni Gerald ang tungkol sa mga mural ngayon, palagi nitong iniuudyok sa kanyang isipan na alalahanin ang nakita niya sa loob ng sinaunang libingan. Tulad ng aasahan, ang mga sinaunang mural ay karaniwang puno ng mga makasaysayang kwento na sumasalamin sa mga tao ng mga kakayahan sa lipunan, pampulitika, pang-ekonomiya, panitikan, pansining, at teknolohikal na kakayahan. Ang mga nasabing mural ay maaaring magtapos sa pagiging ibang-iba ayon sa mga paniniwala, kaugalian ng mga artista, at pati na rin ng kanilang mga konseptong pang-estetika. Ang mga mural na ito na karaniwang iginuhit hanggat mga ilog ay tinitingnan ng lubos dahil sa lahat ng malinaw at nagbibigay kaalaman ng mga sinaunang tagpo na naisip ng mga tao noon na isinasaalang-alang ang kanilang mga inapo. Ang katotohanang ang kanilang taos-pusong mga kwento ay sinabi sa ibang paraan na nagsisilbi lamang upang gawing mas mahalaga ang mga mural. Nakita na ni Gerald kung gaano detalyado ang mga mural na ito na makakabalik kapag siya ay nasa sinaunang libingan ng pangkalahatang Diyos. Malinaw pa niyang naaalala ang lahat ng mga guhit sa libingan na naglalarawan sa mga bagay mula sa araw na natagpuan ng mga tao ang pangkalahatang Diyos hanggang sa araw na siya ay inilibing. Sa pagsasalita nito, tinanong ko kalaunan ang isa sa aking mga dating kaibigan na lumapit at tingnan ang tablet. Sa sinabi niya, ang pamamaraang paglibing na nakalarawan dito ay isang uri ng libing sa karagatan. Dagdag ni Ghost, ocean burial. Nang marinig iyon, nagkaroon ng pakiramdam si Gerald na maaari itong may ugnay sa hari ng libingan ng karagatan. Dahil dito, idinagdag niya, maaari ba akong tumingin dito? Kung napukaw nito ang iyong interes, sa lahat ng paraan. Sagot ni Master Ghost habang sumenyas ito para sundan siya ni Gerald. Kasunod nito, dinala ni Master Ghost si Gerald sa isang maliit na burol na matatagpuan sa likod ng simbahan. Dito, inilagay ang tila isang pribadong silid kung saan karaniwang nagmumuni-muni si Master Ghost. Ang mismong pribadong silid ay may taas na halos 5 metro at 3 metro ang lapad. Ang mga dingding nito ay gawa sa marmol at ang silid ay madilim at walang laman na ipon para sa isang mesa sa gitna na may ilaw na walang ilaw na langis dito, ang nag-iisang mapagkukunan ng ilaw sa loob ng pribadong silid. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, 6 na masi at may hitsura na mga batong tablet ay maaaring makita na nakaayos ng maayos sa loob ng silid din. Tiyak na ang mga mural na pinag-uusapan ni Master Ghost. Ang pag-angat ng ilawan na inalok sa kanya ng Master sa sandaling tumayo si Gerald sa harap ng mga mural, agad niyang sinimulang siyasatin ang mga ito. Hindi nagtagal bago niya napansin na ang mga salitang ginamit sa mga tablet na ito ay pareho sa nakita niya noong sinaunang libingan. Pinagsama ang 2 at 2, napagpasyahan niya na ang mga mural na ito ay kasing edad ng libingan mismo. Matapos tumingin sandali sa unang mural, biglang nag-freeze si Gerald. Nakakagulat, ang isa sa mga eksena sa tablet ay tila detalyado kung ano ang tila ang babaeng nasa burol ni puti. Hindi nais na makaligtaan ang anumang mga pangunahing detalye, pinananatiling nakabukas ang mga mata ni Gerald habang patuloy na sinusubukang i-decipher ang tablet. Mula sa kung ano ang naiintindihan niya, ang kwento na sinusubukang sabihin ng mural ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Hollymark City ay dating isang maliit na nayon ng pangingisda na tinitirhan ng mga liblib na mangingisda. Sa pagbabasa, ipinakita na ang isang pangkat ng mga tao, na pinangunahan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang balabal, isang araw ay lumitaw sa nayon habang bitbit ang isang malaking kabaong. Pamilyar na pamilyar ngayon si Gerald sa nakasuot na matanda. Ang matandang lalaking iyon ay walang alinlangang ang parehong matandang pulubi na una niyang nakita sa mga mural ng sinaunang libingan. To think na makikita siya ni Gerald kahit dito. Inalog of the thought of Gerald pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa sa
Batay sa kanyang nakikita, nahulaan ni Gerald na ang matandang pulubi ay dinala ang babaeng nasa kabaong ng puti hanggang dito matapos na paalamin siya at ang pangkalahatang Diyos. Sa puntong ito, ganap na natitiyak ni Gerald na ang nasa kabaong ay ang babaeng nakaputi. Kaya tama ang kutob niya. Tunay na dinala siya rito. Bumabalik sa kwento ng mga mangingisda, nang bumalik sila pagkatapos ng pangingisda sa araw na iyon, nagulat sila nang makita ang matandang lalaki at ang kanyang mga tauhan na may bitbit na kabaong. Nang ang patriarka ng baryo ay sumulong upang tanungin kung sino ang nasa kabaong, sinabi sa kanila ng matandang pulubi na naglalaman ito ng katawan ng isang diyosa na nahulog mula sa kalangitan. Narinig iyon, agad na yumuko ang mga taga-baryo sa kabaong. Kasunod nito, tila tinanong ng patriarka kung bakit siya lumipat dito. Nakita ang pulubi na iniabot ang patriarka ng kaunting ginto, naramdaman ni Gerald na ligtas na ipalagay na ang pulubi ay simpleng sumagot na ililibing siya rito. Iminungkahi ng susunod na imahen na sinabi din sa patriarka na kunin ang kanyang mga tauhan na magtayo ng isang libingan sa ilalim ng tubig sa kalapit na karagatan. Dahil sa katotohanang naglalaman ang kabaong ng isang diyosa at binigyan sila ng maraming ginto, sumunod lamang ang patriarka. Ang bawat isa sa nayon ay kasangkot sa pagtatayo ng libingan, at lahat sa kanila ay tila pare-pareho ang determinasyong matapos ang trabaho. Sa loob ng maikling panahon, nagawa ng patriarka na magtipon ng halos 8,000 mga tao, kapwa bata at matanda, upang maglayag sa dagat at magsimulang magtayo ng isang libingan para sa diyosa. Nakakagulat, ang istruktura ay hindi tinawag na hari ng palasyo ng karagatan. Sa halip, pinangalanan itong palasyo ng diyosa. Sa ilalim ng utos ng matandang pulubi, ang palasyo ay nakumpleto sa loob ng kalahating taon. Sa mural, ang lahat na kasangkot ay lumitaw na humanga sa kanilang engranding proyekto sa ilalim ng tubig. Sa lalong madaling panahon, ang ginang na may libingang puti ay magaganap. Kabanata 11:22. Paglingon sa ikalawang mural, nakita ni Gerald na ito ay tungkol sa ginang sa libingang puti. Sa araw mismo ng kanyang paglilibing, isang bagyo ang tila naruroon. Kasama ng matandang lalaki, binibilang ni Gerald, medyo madali, 37 tao sa susunod na imahe, na may 9 na tao na nakatayo sa bawat isa sa 4 na hilera na iginuhit. Sa patuloy pa ring pagkidlat ng bagyo, ang mga tao sa pangkat na ito ay tila ang tanging napili upang umalis sa palasyo ng diyosa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay doon, lumitaw sila sa isang isla upang makapagpahinga sandali. Gayunpaman, may isang bagay na naganap kaagad pagkatapos na makita sa pangatlong mural. Ang mga nasa isla ay sinalubong ng paningin ng isang higanteng barko. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita rin ni Gerald ang barkong ito. Ito ay eksaktong katulad sa nakita niya sa libingan bago ito. Nang makita ang kakaibang hugis na napakalaking barko na paikot sa ibabaw ng isla, ang 36 na tao na dinala ng pulubi ay agad na lumuhad sa takot at nagsimulang sambahin ito. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, lahat sila ay nasa impresyon na may ilang Diyos na bumababa. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ni Gerald nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na robe, na nakasuot din ng kakaibang maskara, bumaba sa higanteng barko bago ituro ang kabaong ng diyosa. Ang paningin ng lalaki na nag-iisa ay sapat na upang makaramdam ng labis na pagkabalisa kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakadamit eksakto tulad ng mga lalaking nakita ni Lyra sa larawan ng araw. Ito ba ay nagpapahiwatig na papatayin siya ng mga mula sa Sun League sa malapit na hinaharap? Nakasimangot sa sarili, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa. Malapit na matapos ang pangatlong mural, nakita ni Gerald ang matandang pulubi na tumatalon sa higanteng barko bago ito lakad. Tulad ng para sa iba pa, lumilitaw na sinusubukan nilang bitbit ang kabaong. Ang pagpunta sa ika-4 na mural, nagsimula ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa matandang pulubi na nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan. Tila, ang nangyari sa higanteng barko ay buong nilaktawan. Si Other pa rin ang katotohanang sa halip na 36 na tao tulad ng dati, 27 natira lamang. Saan nawala ang 9 na tao? Gayunpaman, walang oras si Gerald upang pag-isipan iyon dahil sa kung paano hindi totoo ang susunod na hanay ng mga imahe. Sa sandaling makalapit na sila sa palasyo ng diyosa, lahat sila ay agad na sinalubong sa paningin ng isang nasugatang dragon na lumilibot sa dagat.
Iyon mismo ay hindi magiging isang problema kung ang dragon ay hindi ginagawa ito sa tuktok ng istruktura. Ang susunod na imahen ay ipinakita ang matandang lalaki na pinapawi ang dragon ng matinding paghihirap nito sa pamamagitan ng pagdurog sa bungo nito, kaya tinatapos ang buhay nito. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, tila lumala lang ang kulog. Bilang isang resulta, ang bangka ay tila handa nang tumaob at nakikita ni Gerald ang lahat ng natitirang mga lalaki na nakaluhod sa takot. Sa panglimang mural, makikita ang kabaong ng Diyosa na ibinaba kasama ang patay na nakatawan ng dragon. Pareho silang inilibing ng magkasama. Mula sa nakababaliw na detalye ng inilagay sa pagguhit ng nakalubog na istruktura, naramdaman ni Gerald na tunay na mukhang isang palasyo sa ilalim ng dagat na akma para sa mga dragon. Anuman, lahat ng mga ito ay tila na manatiling lubog sa sobrang haba dahil sa isang bagay na inabot sa kanila ng matandang pulubi bago sila lamusong sa alon. Ang kaalaman ng matandang pulubi ay tunay na may malaking papel sa lahat ng ito. Sa wakas ay lumilipat sa pang-anim na mural, natagpuan ni Gerald ang sarili na nakataas ang isang kilay. Ang pinakaunang imahe ay ipinakita ang mga tao na bumalik sa deck ng barko. Gayunpaman, nagdala sila ng isa pang kabaong na ganap na gawa sa baso. Dahil hindi masyadong malaki ang kabaong, simpleng ipinalagay ni Gerald na ang taong nasa loob ay isang bata. Anuman, habang ang lahat ay tila maging maingat habang dinadala ang kabaong, ang isa sa mga kalalakihan ay tila napunta sa pagdulas. Tuldok tuldok tuldok. Ha! Ipinakita lamang ng huling imahe ang kabaong na nabaligtad. Gayunpaman, iyon lang iyon. Ang huling mural ay natapos doon. Hulaan na ang mga mural ay iginuhit ng isa sa 36 na tao na napili upang sumakay sa bangka. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa at naiinis sa katotohanan. Hindi niya natapos na basahin ang buong kwento. Saan napunta ang maliit na kabaong baso? Kabanata 11:23. Ngayong natapos na niyang basahin ang mga mural, ipinaliwanag niya ang lahat ng natutunan lamang niya kay Master Ghost. Nakita ko, nagtataka ako, G. Crawford, kung mahahanap mo ang supernatural na higanting barko sa mga mural na kainahinala din. Pagkatapos ng lahat, sa siyentipikong pagsasalita, walang paraan tulad ng isang napakalaking, lumulutang na sasakyan na tulad nito na maaaring mayroon noon. Kahit na ang aking Panginoon ay nagsabi na ang barko ay isang bagay na wala sa mundong ito noong una niya itong nakita 40 taon na ang nakalilipas, sabi ni Master Ghost. Oo, habang hindi ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na makita ito, pabalik noong una kong ginawa. Ako ay labis na nag-aalangan sa sandaling nakita ko ito. Ngayon, gayunpaman, mayroon akong dahilan upang maniwala na ang mga mural ay maaaring maging katibayan na ang ating planeta ay, sa isang pagkakataon, ay pinangungunahan ng ilang advanced na sibilisasyon sa tabi ng dragon na nasugatan sa ilalim ng dagat. Sagot ni Gerald, lumilitaw na naniniwala ka sa mga mural na ito, G. Crawford. Alam mo, kapwa ang aking Panginoon at ako ay nalito ng dragon at ng higanting bumababang barko mula sa kalangitan para sa pinakamahabang oras. Pagkatapos ng lahat, imposible lamang na magkaroon sila. Habang pareho naming nabuod ito bilang imahinasyon ng mga sinaunang tao, si Zion, sa kabilang banda, ay tunay na naniniwala na ang mga pangyayaring inilabas sa mga tablet ay talagang naganap. Sabi ni Master Ghost nang lumingon siya upang tingnan ang mga mural. Itinuturo ang mural kung saan nagbigay ang matandang pulubi ng isang bagay sa kanyang mga tauhan bago sila bumaba sa tubig, idinagdag pa ni Master Ghost, pagkatapos ng lahat, kung titingnan mo rito, malinaw na inaabot ng matandang lalaki ang kanyang mga kalalakihan na mga bato sa pagtanggal ng tubig bago sila lumubog sa ibaba ang mga alon. Dahil may isang lohikal na paliwanag kung paano sila nanatili sa ilalim ng tubig ng mahabang panahon, tumanggi akong maniwala na ang iba pang mga insidente ay hindi maipaliwanag din sa lohika. Panipi, mga batong nagtatanggal ng tubig. Tanong ni Gerald, sa totoo lang, mula sa sinabi sa akin ng aking Panginoon, ang mga bato na nagtataboy ng tubig ay likas na makalangit at sila ay nasa libo-libong taon na. Tulad ng iminungkahi ng kanilang pangalan, maitaboy nila ang tubig at sa sandaling ang isang tao ay maglagay ng isa sa kanilang bibig, makakaya nila ang napakalakas na presyon ng karagatan. Bale, ang pagiging malalim sa karagatan ay hindi isang bagay na magagawa ng ordinaryong tao. Paliwanag ni Master Ghost. Narinig iyon, inisip ito saglit ni Gerald.
Matapos pag-aralan ang mapa na dati niyang nakuha mula sa pamilyang Minshal, napagtanto niya kung gaano talaga kalalim sa ilalim ng tubig ang hari ng palasyo ng karagatan. Habang natitiyak niya na ang kanyang katawan ay sapat na ngayon upang matiis ang presyon ng karagatan ng hindi nasaktan o naapektuhan ang kanyang liksi, hindi masabi ang pareho tungkol sa mga regular na tao. Dahil ang hari ng palasyo ng karagatan ay napakalaki, alam niya na imposible para sa kanya na kumilos ng mag-isa. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang pamilya na magpadala ng ilang mga kalalakihan matapos maghanda sila ng mga espesyal na kagamitan para sa kanila na makakatulong maitaboy ang napakalakas na presyon sa ilalim ng dagat. Kapag nag-ayos na sila, tiyak na makakatulong sila sa kanyang pagsisiyasat. Dahil din sa oras na kinakailangan upang ihanda ang nasabing kagamitan na wala pa ang mga lalaki. Gayunpaman, ngayon na nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bato na nagtutulak ng tubig. Walang dahilan para sa kanya na huwag gamitin ang mga ito sa halip. Ginawa nila, pagkatapos ng lahat, ang tunog ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang kagamitan sa pagdiving na naisip niya. Master Ghost, mangyayari bang malaman mo kung saan ko makukuha ang aking mga kamay sa mga bato sa tubig na Nekatiboy? Tanong ni Gerald. Sa gayon, likas na makalangit ito kaya't mahirap makarating dito. Gayunpaman, maaari mong subukang tanungin ang mga Minshal para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. Kung sabagay, ginamit ng mga ninuno ng kanilang pamilya ang mga batong iyon upang magnakaw ng mga kayamanan sa ilalim ng tubig. Kung may nakakaalam kung saan hanapin ang mga ito, dapat ito ang mga ito. Panipi, dahil pag-aari na ngayon ni Gerald ang kanilang buong pamilya, hindi talaga iyon magiging problema sa kanya. Nakikita ko. Salamat, Panginoon. Bibisitahin kita ulit kapag natapos ko ang kailangan kong gawin sa hari ng palasyo ng karagatan. Sagot ni Gerald habang nakayuko papunta kay Master Ghost bago umalis. Pinapanood ang paglabas ng figure ni Gerald, hindi mapigilan ni Master Ghost na makaramdam ng kaunting galaw. Iniwan mo ang legacy na 40 taon na ang nakakaraan, Master. Sa kabila ng pagpapatuloy kong pagsasagawa ng pananaliksik sa 40 taon na darating, wala pa rin akong nakuhang makuha mula rito. Ibig bang sabihin ay totoo ang sinabi mo, Master, na sa malapit na hinaharap, malalaking pagbabago ang magaganap at sakuna ay darating sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, naalala ko rin ang sinasabi mo na ang isang binata ay magpapakita sa kanyang sarili at susubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga nasabing kalamidad na mangyari. Sa palagay ko ang hinihintay namin sa lahat ng oras na ito ay talagang si G. Crawford. Ungol ni Master Ghost sa kanyang sarili, magkahalong damdaming namumuo sa loob niya. Maya-maya pa, hinawakan ni Gerald ang leeg ng matandang pamilya ng Minshal sa mansyon ng pamilya Minshal. Bagaman ang Minutes Halls ay mapanlin lang sa sandaling angat ng mga paa ng matandang lalaki sa lupa, hindi nagtagal ay sumuko siya at sinabi kay Gerald ang katotohanan na alam niya kung nasaan ang isang bato na nagtutulak ng tubig. Maaari itong matagpuan sa loob ng minahan ng ninuno ng pamilya Minshal. Sa totoo lang, mas mahalaga ito kumpara sa mapa na humantong sa hari ng palasyo ng karagatan. Kabanata 11:24. Kahit na kung iyon ang kaso, gayunpaman, ang lahat ng kanilang pag-aari ay pagmamay-ari ni Gerald ngayon. Mas mabuti pang pirmahan mo ang kontrata kapag nakuha ko na ang bato, nakuha mo na iyan. Sinabi ni Gerald habang itinapon niya si Zelda sa lupa bago ang lahat ng iba pang mga Minutes Halls. Pag-alis, ang matandang Panginoon ay agad na lumuha habang sumisigaw, iyon. Ang B***starred na iyon. Paano ba naglakas loob na ilayo niya ang lahat sa atin? Panipi, talagang hindi niya alam kung paano siya nabubuhay pagkatapos ng mga kaganapan kahapon. Kung iisipin na mayroon silang isang masaya at kamangha-manghang buhay. Ngayon, gayunpaman, nawala ang lahat, at ang patuloy na pagbibiro ni Gerald ay nagpalala lamang nito. Kung ang kanyang walang muwang na apo lamang ay hindi pinukaw ang lalaking iyon, magiging maayos ang lahat. Sino ang mag-aakalang ang taong ito ay magiging hindi makatuwiran? Siya ay isang mas malaking magnanakaw kaysa sa lahat ng mga Minutes Halls na pinagsama. Paimpol niyang ninakaw ang lahat ng nakita niya. Sa loob ng maraming taon ngayon, ang Minutes Halls ay isang kilalang at halos marangal na tulad ng pamilya sa loob ng lungsod ng Hollymark. Hindi pa nila naramdaman na ito ay mababa bago sa buong oras nila dito.
Ang bato na nagtatanggal ng tubig ang huling kayamanan ng aming pamilya, Lolo. Kahit na ang ating mga ninuno ay nagsabi na maaari tayong mabuhay ng walang pera at lakas, tiyak na gumuho tayo para sa kabutihan kapag nawala sa atin ang bato. Panipi, sa katunayan, mawawala ang lahat kung makakabitin siya sa bato. Panipi, ang lahat ng mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Minshall ay kasalukuyang sumisigaw ng kanilang saloobin habang nagtitipon sa paligid ng Zelda. Siyempre, ang sinabi nilang lahat ay walang alinlangan na totoo. Hanggat mayroon pa silang bato na nagtutulak ng tubig, kung gayon ang kanilang pamilya ay tiyak na magkakaroon pa rin ng pagkakataong umunlad muli kahit na tinanggal ni Gerald ang lahat. Marahil ay hindi dapat mamatay si Zelda sa lalong madaling panahon kung ganon ang nangyari. Gayunpaman, sa sandaling muli, binago ni Gerald ang kanilang kapalaran. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Zelda habang ngumiti siya bago sinabi, "Ano ang pinag-aalala mong lahat? Sa palagay mo ba magiging madali para sa kanya na makuha ang bato na nagtatanggal ng tubig?" Medyo totoo lang, masisiyahan ako kung ginawa niya itong mga minahan ng ninuno. Ngayon ay tunay na magiging isang pagpapala mula sa aming mga ninuno. Panipi, ano, bakit mo sasabihin yun, Lolo? Tanong ni Zoe. Ikaw ang naging pinakamatalino sa lahat ng ito, Zoe. Paano ka magiging idiot ngayon? Nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong trump card sa ating mga kamay? Panipi, isang card ng trempete. Tinanong ang iba pang mga minutes halls habang ang kanilang mga mukha ay naiilawan. Pinag-uusapan ko ang libu-libong taong lason, syempre. Sagot ni Zelda habang ngangkit ang ngipin. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga minutes halls ay agad na nagsimulang makipagpalitan ng mga sulyap sa kanilang sorpresa. Ang libu-libong taong lason ay isa sa pinakalumang kayamanan ng pamilya Minshall. Habang ang marami sa mga apo ng pamilya ay naisip lamang na ito ay isang alamat, narinig na binanggit ng kanilang lolo ay napagtanto nila na ang lason ay totoo. Kung ang mga alingawngaw ay totoo, sinabi na kahit isang pag-amoy ng lason ay sapat na upang magdulot ng panloob ng mga organo ng tao, hindi alintana kung gaano kalakas ang tao. Bagaman totoo na wala sa atin dito ang malapit sa karapat-dapat na kalaban sa kanya, nais kong makita kung gaano siya kakayanin laban sa libu-libong taong lason. Hahaha, idineklarang Zelda sa isang mabangis na pamamaraan. Nakatayo, saka siya sumigaw, Isaac. Zoe, Panipi, kasalukuyan. Sabay na sigaw nilang dalawa. Naaalala mo kung ano ang pinayuhan sa atin ni Master Ghost noon. Sinabi niya sa amin na ang isang pamilya na walang moralidad tulad ng sa amin ay laging masasama sa huli. Sinabi din niya sa amin noon na haharapin namin ang isang napakalaking problema sa taong ito na gastos sa amin ng aming buong pamilya. Ngayon na nangyari ang lahat ng ito, nais kong pareho kayong magtungo sa kanya at hilingin sa kanya na basahin muli ang kapalaran ng aming pamilya. Mas partikular, tanungin ang Master Ghost kung ang aming pamilya ay makakakuha ng matagumpay sa problemang ito, at kung gagawin namin ito, tanungin kung kailan namin makakakuha muli ng aming kaluwalhatian. Utos ni Zelda. Kasunod nito, nakuha ng matandang Panginoon ang lahat ng iba pang mga pinuno ng pamilya Minshall na magtipon sa silid ng pagpupulong na matatagpuan sa kanilang likuran. Magkakaroon sila ng isang kagyat na pagpupulong. Kabanata 11:25. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, si Master Ghost mismo ay nakatingin sa 6 na tabletang bato, na patuloy na pinag-iisipan ang interpretasyon ni Gerald sa mga mural. May isang bagay na hindi maganda ang pakiramdam. Makalipas ang ilang segundo, isang estudyante niya ang tumakbo bago sabihin, Master. Mayroong isang batang babae sa labas na sumusubok na pumasok sa simbahan. Patuloy niyang sinasabi na nais niyang bigyan mo siya ng pagbabasa sa kanyang buhay. Bagaman marami sa atin ang nagtangkang pigilan siya, patuloy lamang siyang nakikipaglaban. Hindi kami naninindigan ng isang pagkakataon laban sa kanya. Kahit na mas masahol pa ay ang katotohanan na sinabi niyang susunugan niya ang gusali kung tatanggihan mo pa rin siyang makita. Panipi, nakasimangot, pagkatapos ay kumaway si Master Ghost bago sumagot, haharapin ko ito. Sabihin mo sa kanya na hintayin ako sa harap ng silid. Panipi, pinapanood ang pagtakbo ng kanyang estudyante, pagkatapos ay umiling ang ghost bago, sa halip ay hindi nais na magtungo sa batang babae. Sinabi sa iyo ni Master na maghintay ka rito para sa kanya. Siya ay darating sa isang sandali.
Daing ng tinig ng kanyang naunang mag-aaral habang papasok sa harapan ng silid si Master Ghost. Pagpasok, agad siyang sinalubong sa paningin ng isang labis na magandang batang babae na tinatapakan ang kanyang estudyante, na ngayon ay nakahiga sa sahig, matindi ang pasa na may isang solong paa. Pakawalan mo siya agad, binibini. In-order agad si Ghost. Hey! Kaya't sa wakas ay napagpasyahan mong ipakita ang iyong sarili, matandang Panginoon. Pang-iinis ng dalaga, hindi na kailangang sakta ng aking mga mag-aaral, binibini. Maaari lamang nating pag-usapan ang mga bagay. Sagot ni Ghost habang umiling siya sa pagbitiw sa tungkulin. Itigil mo na ang kalokohan mo. Nagpunta ako dito upang, kailangan ko ng tulong. Sigaw ng dalaga habang tinatakpan ng kanyang tiyan ng braso, tila sa sobrang sakit. Mangyaring magkaroon ng upuan bago ka magpatuloy sa pagsasalita. Halatang nasasaktan ka, sagot ni Master Ghost habang sinusuportahan niya ang kaakit-akit ngunit mapusok na batang babae. Guru, binugbog din niya ang ilan sa mga peregrino sa labas. Sigaw ng isa pa niyang estudyante habang tumatakbo papasok ng silid. Humihingal, pagkatapos ay sumagot si Ghost sa isang nabigong tono, tulungan mo sila at dalhin sila sa ospital. Sa pagtingin sa susunod na batang babae, pagkatapos ay idinagdag niya, tungkol sa iyo, binibining, bakit mo rin ba inaatake ang mga peregrino? Pumunta ka lang dito para sa akin, hindi. Panipi, kasalanan nila ang pagtingin sa mga lugar na hindi nila dapat. Hindi ko pa nailabas ang kanilang mga mata. Pang-iinis na sagot ng dalaga. Dahil ang mga peregrino, siya ay sumalakay, ay patuloy na nakatingin at kahit na ginugulo siya patungo sa itaas, naramdaman niya na nararapat lamang na turuan niya sila ng isang aralin. Maswerte sila na sila lang ang nagpatalsik sa kanila sa halip na buhayin sila. Bumubuntong hininga, sinabi ni Ghost, kung gayon, ano ang eksaktong nais mong itanong? Naghahanap ako ng isang tao, isang patay, upang maging eksakto. Kailangan kita upang suriin kung matagumpay kung matagpuan ang taong iyon. Panipi, hindi nais na makitungo sa kanya ng higit pa kaysa sa kailangan niya, tumanggo lang si Ghost bago simulan ang proseso ng pagbabasa. Panipi tuldok. Gayunpaman, maaari kong malaman kung ano ang iyong pangalan. Si Yumi Gunter, sagot ng dalaga. Napakahusay, Miss Gunter. Mangyaring ilagay ang iyong mga kamay sa alinman sa 29 na ulo ng dragon. Iniutos kay Master Ghost habang ang instrumentong tanso na may 9 na ulo ng dragon ay tumaas mula sa sahig. Ang paggawa ng sinabi sa kanya, ang mga ulo ay nagsimula ng magluwan ng mga barya. Habang ginugugol ni Ghost ang kanyang oras ng maingat na basahin ang hula niya, si Yumi mismo ang lumakad sa front hall. Bigla, isang kakaiba ang hitsura, malinis na kristal na bato na kuminang sa isang fluorescent gray na nakakuha ng atensyon ni Yumi. Kabanata 11:26. Ang bato mismo ay nakatayo sa halos kalahating metro ang taas, at hindi mapigilan ni Yumi na. Pakiramdam na ang bato ay hindi pangkaraniwan. Paimpol itong nagbigay ng aura ng intimacy nang tingnan ito ng isa. Hindi matulungan ang sarili, natagpuan ni Yumi ang kanyang sarili ng marahan at maingat na hinahaplos ang bato. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niya itong hawakan, biglang nagliwanag ang bato. Binabalot si Yumi sa isang maliwanag na ilaw na nagniningning sa lahat ng mga kulay ng bahaghari. Pagkuha ng ilang hakbang pabalik, kaagad na pinrotektahan ni Yumi ang kanyang mga mata ng isang kamay habang ang maliwanag na ilaw ay pansamantalang binubulag siya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga makukulay na ilaw ay tuluyang nagsimulang lumabo muli, at kalaunan, ang bato ay bumalik sa paunang malabong ningning nito. Gayunpaman, ang ilang mga komplikadong hitsura ng mga linya ay tila nabuo din sa bato. Ayos ka lang ba, Miss Gunter? Tanong ni Master Ghost habang siya ay lumalakad na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha, kumpleto na ang kanyang pagbabasa ng paghula. Panipi tuldok. Mabuti na ako. Sa pagsasalita ng aling, anong uri ng basag na bato ito din? Bakit bigla itong magliwanag ng mag-isa? Tanong ni Yumi habang namumula, pakiramdam na napahiya lang niya ang sarili niya kanina. Hahaha, iyon, Miss Gunter, ay isang bato ng kasal. Ginagamit ito upang matukoy ang kapalaran ng isang tao pagdating sa pag-aasawa. Naantig mo ito kanina na pinaga niya ito. Ang mga linya sa bato ay kumakatawan sa iyong kasal, alam mo. Paliwanag ni Ghost. Kasal.
Sagot ni Yumi habang ang mukha niya ay namumula tulad ng isang kamatis. Isang batang babae na may pagkatao at karakter ni Yumi ang likas na napaawat sa ideya ng pag-ibig at pagmamahalan. Sa katunayan, naiinis siya sa ideya ng pagmamahal sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan mula pa noong bata siya. Ito ang dahilan kung bakit siya naiirita at inis nang hinawakan ni Gerald ang kanyang balat noon, kahit na ito ay upang mapagaling ang kanyang mga pinsala. Basta kinamumuhian niya ang ideya ng pakikipag-ugnay sa balat sa pagitan ng mga kasarian at mas gugustuhin na iwasan ito hanggat makakaya niya. Alam mo, bakit hindi ko muna sabihin sa iyo ang kapalaran ng aming pagsasama? Batay sa sinasabi ng batong pangkasal, lumalabas na ang iyong puso ay magiging isang tao sa hinaharap. Sabi ni Ghost, panipi tuldok. Sino ang gugustang pagbasa sa isang katawa-tawa na bagay? Bagaman, maaari mo talagang makita ang aking kapalaran. Tanong ni Yumi nang maramdaman niya ang puso niyang kumakabog ng galit. Kahit na kung si Yumi ay isang babae na may maalab na ulo, siya ay isang babae pa rin sa puso, at ang sinumang babae ay magiging mahiyain kapag narinig nila ang mga bagay tungkol sa kapalaran ng kanilang kasal. Kaya ko, at mayroon na ako. Mula sa kung ano ang natipon ko, mahahanap mo kung ano ang gusto mo sa iyong paglalakbay. Ipinapahiwatig din ng 8 diagram na hindi mo lamang mahahanap ang taong hinahanap mo, ngunit makakakuha ka rin ng isang bagay na hindi mo masyadong inaasahan. Napansin ko na mahahanap mo ang taong nakatago sa iyong puso. Sagot ni Ghost. Nang marinig iyon, ang magandang mukha ni Yumi ay kahit papaano ay naging mas pula kaysa sa dati. Nang makita nila ito, marami sa mga mag-aaral, na nanatili sa silid, ay natagpuan ang kanilang sarili na hindi mapigilan ang kanilang sarili mula sa paglagok at nakatingin ang mata sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-uugali, ang babae ay talagang nakakapanghang sa ganda. Ngayon kung gayon, kung nais mong makakuha ng mas higit na pag-unawa, makakatulong ako sa karagdagang pag-aralan ang mga pahiwatig na ipinakita sa bato ng kasal para sa iyo. Tignan mo, ang tanging dahilan kung bakit ako napunta dito ay upang tanungin ka kung makakamtan ko ang aking hangarin sa paglalakbay na ito. Hindi ko na kailangang alamin ang anupaman. Sagot ni Yumi habang nakawin ng isang sulyap sa bato ng kasal bago tumalikod upang umalis. Gayunpaman, sa oras na makarating siya sa pintuan, natagpuan niya ang kanyang sarili na huminto sa patay sa kanyang mga track. Tuldok. Sa totoo lang, labis siyang natukso na alamin din. Kahit na patuloy niyang sinusubukan upang makatakas sa gayong damdamin sa loob ng maraming taon, ang mga emosyon na mayroon siya sa loob niya ay patuloy na namumuo, lumalakas sa taon. Nararamdaman na parang may ilang mga bagay lamang na hindi na niya maiiwasan kahit gaano pa niya subukang tumakas mula sa kanila. Matapos ang ilang oras na pakikibaka sa sarili, lumakad na bumalik si Yumi bago sabihin, mabuti. May kikinig ako sa sasabihin mo at titingnan kung ang hinula mo ay wasto o hindi. Panipi. Samantala, kararating lamang ni Gerald sa minahan ng mga ninuno ng pamilyang Minshall. Narito siya mula nang masabihan siya na ang bato na nagtutulak ng tubig ay matatagpuan dito. Kahit na ang lokasyon ay eksaktong hitsura ng isang minahan sa ibabaw, maingat na itinago ng mga minutes holes ang bato sa pinakamalalim na bahagi ng minahan upang walang sinumang tao ang makakahanap nito. Paglalakad sa loob, nahanap ni Gerald ang hindi mabilang na mga web spider at paminsan-minsang itinapon na tool sa pagmimina habang papalalim siya sa minahan. Matapos dumaan sa ilang mga lagusan at matuklasan ang maraming mga nakatagong landas, sa wakas ay nakita ni Gerald ang puti, kasing palad na bato ng tubig na nagtutulak sa bato na nakahiga sa isang tray. Kabanata 11:27. Nagpapalabas ng isang maliwanag na ilaw, maramdaman ni Gerald ang lakas sa loob ng bato, kahit na mula sa malayo. Ano ang isang tunay na kamangha-manghang bagay? Ungol ni Gerald sa sarili, sobrang saya. Gayunpaman, sa sandaling kukuha na siya ng bato na nagtutulak ng tubig, biglang narinig ng tainga ni Gerald ang tunog ng isang lubad na nahuhulog mula sa isa sa itaas na mga lagusan. Tao. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ni Gerald habang ang hindi kilalang tao ay nagsimulang dumulas sa lubad. Sa pamamagitan nito, mabilis na nagtago si Gerald sa isang sulok upang makita kung sino ito. Hindi nagtagal bago tumalon ang isang babae. Sa sandaling nakita niya ang bato na nagtutulak ng tubig, agad siyang ngumiti bago pumalakpak. Kaya nandito talaga,
Maaari na rin akong magtapos sa sandaling mailagay ko ang aking mga kamay sa bato. Sabi ng babae sa sarili sa malambing na tono. Panipi tuldok. Siya ito, bulong ni Gerald sa walang partikular na tao habang ipinagpatuloy ang pagbabantay sa kanya mula sa sulok na itinatago niya ito. Siyempre ang batang babae na pinag-uusapan, Yumi. Matapos bumababa sa Langfern Mountain, si Gerald ay bumalik sa Yarn Manor upang talakayin ang ilan pang mga bagay sa Wagner. Nasa paligid na iyon nang abisuhan siya ng isang dalaga na umalis na si Yumi. Habang alam na ni Gerald na ang batang babae ay hindi pangkaraniwan dahil alam niya ang kaunting martial arts, talagang hindi niya inaasahan na hahanapin din niya ang bato na nagtutulak ng tubig. Sa totoo lang, kamangha-mangha na alam niya kung saan ito matatagpuan sa una. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti ng bahagyang mapait. Hindi niya maisip na talagang magtatapos siya ng hindi sinasadyang pagligtas ng buhay ng kanyang karibal. Kagaya ng pagtataka niya kung paano niya siya dapat harapin, bigla niyang narinig ang isang nakakakilabot na screech. Si Yumi mismo ang may kamay na pulgada ang layo mula sa bato na nagtutulak ng tubig nang marinig ang nakabibingi na screech. Pagtingin sa itaas, nakita niya kaagad ang isang napakalaking at nakakatakot na itim na anino na bumubulusok sa kanya mula sa itaas. Habang ang anino ay nagpatuloy sa paggawa ng hindi nakakagulat na mga tunog, mabilis na natamba si Yumi at gamulong sa gilid upang maiwasan ang anino. Gayunpaman, sa paggawa nito, hindi niya nakayaang makuha ang kanyang mga kamay sa bato. Sa oras na iyon, nakilala na niya na ang anino na figure ay kabilang sa isang paniki. Gayunpaman, hindi ito anumang regular na paniki. Ito ay isang higanting paniki na mas malaki pa kaysa sa isang average na tao. Sa ulo nito na halos kasing laki ng isang tao, ang mga kapansin-pansin na katangian nito ay ang mahaba, umaapaw na pulang buhok at ang nakalantad na mga pangil. Sama-sama, ang mga tampok na ito ay gumawa ng hitsura nito katulad ng isang tao na may isang hindi kapani-paniwalang nakakapangilabot na mukha. Nilalabas ng laway ang ngisi nitong bibig, tiningnan ng batang Yumi gamit ang masasamang mga mata bago naglabas ng isa pang hiyawan na nakabukas sa tainga. Kasunod nito, tumalon ito sa kanya ng napakalaking bilis at lakas. Habang nagawa niyang maiwasan ang atake sa harap ng paniki ng bat, nabigo si Yumi na maiwasan ang pag-atake ng pakpak ng buntot sa oras. Bilang isang resulta, tama siya sa dibdib na siyang nagpadala sa kanya ng paglipad. Malakas na pagbagsak sa lupa, naramdaman ni Yumi na nagsimulang sumakit muli ang kanyang mga sugat nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo sa kanyang tiyan. Ang paniki mismo ay hindi magbibigay kay Yumi anumang oras upang makabawi. Mapangahas na humahawak sa batang babae na nasugatan, tila nasisiyahan ito sa pag-iisip na malapit nang magkaroon ng masarap na pagkain. Ako ba, mamamatay ba ako rito? Ang bobo Master Ghost. Hindi ako dapat naniwala sa mga sinabi niya kanina. Kung gagawin ko itong buhay, sinusunog ko ang kanyang simbahan kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Kung hindi man, magpapatuloy lang siya sa panloloko sa iba. To think na sasabihin niya talaga na ang kasal ko ay, tulad ng naisip ni Yumi sa kanyang sarili, naalala niya kung paano siya agad bumaba ng bundok bago direktang magtungo sa minahan ng ninuno ng pamilya Minshall upang makuha ang bato na nagtutulak ng tubig. Ang lahat ay napakahusay din. Upang isipin na siya ay talagang mamamatay dito na kinakain ng buhay ng hayop na ito. Pinasakit siya ng sakit kahit na iniisip ito. Huminga ng malalim, mabilis na inalis ni Yumi ang kanyang punyal bago ituro ito sa sarili. Ang mga mata ay nakapikit at handa ng wakasan ang kanyang sariling buhay, una siyang nagbulong, paumanhin, Lola. Hindi ko nagawang makumplito ang gawain na iniwan mo para sa akin. Talagang pinagsisisihan kong hindi makapunta sa hari ng palasyo ng karagatan. Panipi, bago niya mailagay ang talam sa sarili niya, narinig niya ulit ang higanteng paniki ng bat. Tuldok. Susundan lamang ng tunog ng isang bagay na mabigat na tumatama sa lupa. Pagdilat ng kanyang mga mata, natagpuan ni Yumi ang sarili na nakatitig sa kawalan ng paniniwala sa patay na hayop na nakahiga na sa harapan niya. Ito, ay patay na. Pero paano? Noon nang tuluyang isiwalat ni Gerald ang kanyang presensya habang sinasabi, mukhang na-save ko muli ang iyong buhay, kagandahan. Kabanata 11:28. Nakangiting sabi ni Gerald habang sinasabi iyon habang nakatingin kay Yumi. Ito, ikaw pala, sigaw ni Yumi.
Habang ang kanyang mukha ay una nang namumutla dahil sa gulat, sa oras na nakita niya si Gerald, agad itong namula bilang isang kamatis. Kahit na malinaw na namumula siya, si Gerald ay sabay na nakadarama ng isang matinding pagkamuhi at pati na rin isang pahiwatig ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ito talaga, anuman, tila pareho kaming napunta dito ngayon na may parehong layunin sa isip. Nagpaplano ka bang magtungo rin sa hari ng palasyo ng karagatan? Tanong ni Gerald na nagulat nang marinig ang ungol nito tungkol dito kanina. Ako, hindi ko alam. Tigilan mo ang pakikipag-usap sa akin. Sagot ni Yumi bago tumayo at agad na humarap sa ibang paraan nang maalala niya ang mga naunang salita ni Master Ghost tungkol sa kapalaran ng kanyang kasal. Sa paghusga mula sa mga resulta ng batong pang-aasawa, lumalabas na nakilala mo na ang taong mapunta ka sa pag-ibig, Miss Gunter. Sa nakikita ko, parang pareho lang kayong naghiwalay din pareho. Sabi ni Ghost noong si Yumi ay nasa simbahan pa kanina. Ang taong mapunta ako sa pagkahulog para sa sino kaya yun? Sa totoo lang, hindi siya maaaring maging tama, diba? Ang taong tinukoy nila bilang si G. Crawford, panipi, umiling siya, sumagot si Ghost pagkatapos, medyo sa kasamaang palad. Sa kasamaang palad, ngayon bakit mo nasabi iyan? Panipi, habang nakasaad dito na tiyak na mapupunta ka sa paghuhulog sa kanya, hindi kanya mahal bilang kapalit. Nakakalungkot lamang na pagtatapos dahil pareho kayong hindi kailanman magkakasama. Paliwanag ni Ghost bago bumantong hininga. Ikaw matanda, medyo spout ang kalokohan. Hindi ako mahuhulog sa isang taong hindi ako ibigin pabalik. Tumanggi akong maniwala sa iyo. Galit na sagot ni Yumi. Ang totoo lang, wala sa iyo ang magpasya. Panipi, ang katotohanan. Hahaha, kahit na ganyan, hindi ko papayag ang mangyari ito. Papatayin ko lang siya kapag nakita ko siyang muli upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa hinaharap pagkatapos. Kapag tapos ko na iyan, babalik ako upang sunugin ang inyong simbahan. Panipi, kasunod nito, siya ay bumaba sa bundok sa isang paghimok. Pakiramdam lubos na galit at bigo habang siya ay patungo sa mga minahan ng ninuno ng pamilya Minshall. Siyempre dapat itong si Gerald. Habang dapat niyang aminin na medyo gwapo siya at siya rin ang nagligtas ng kanyang buhay, wala siyang ibang angkop na kwalifikasyon upang mahulog siya sa kanya. Anong ganap na kalokohan? Habang nasisiguro niya na hindi na niya siya makikilala pa noon, napagtanto niya kung gaano siya kasalanan. Sa katunayan, hindi lamang siya nakatayo sa likuran niya ngayon, ngunit iniligtas din niya ang kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. Anuman, dapat kang lumipat ng mas kaunti dahil nasugatan ka pa rin. Alam mo, habang ang bato ay kapakipakinabang sa akin, hindi ko alintana ang pagbabahagi ng bahagi nito sa iyo. Nakangiting sagot ni Gerald habang dahan daw ang lumapit sa dalaga upang tulungan siyang alalayan. Sa sandaling siya ay sapat na malapit, gayunpaman, simpleng itinulak siya nito ng matindi bago sumigaw, huwag mo akong hawakan. Ang init ng ulo, ipapaalam ko sa iyo na ang bato na nagtutulak ng tubig ngayon ay kabilang sa pamilya Crawford. Hindi ka ba nahihiya sa pagtatangka mong magnakaw ng anuman sa may-ari nito? Sagot ni Gerald sa pagbibitiw sa tungkulin. Sa pamamagitan nito, nagpunta siya upang kunin ang bato. Kapag mayroon na ito, agad siyang tumalikod upang umalis. Panipi tuldok. Teka, ano ito? Ikaw, sinabi mo na ibabahagi mo sa akin ang bahagi ng bato ng nagtutulak ng tubig, tama? Tanong ni Yumi sa mas malambot na tono ngayon. Habang totoong naramdaman niya ang pagpatay kay Gerald ngayon, alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Ngunit kung hindi niya nagawa iyon ngayon, magiging totoo bang mahuhulog siya sa kanya? Dahil ang ganda ng iyong tinanong, sigurado. Habang ang bato na nagtutulak ng tubig ay kasing laki lamang ng isang palad, kahit na ito ay nahahati sa 1,000 piraso, ang bawat piraso ay mananatili pa rin sa paunang pag-andar nito nang walang anumang pagkasira sa pagganap nito. Sa pag-iisip na iyon, binasag lamang ni Gerald ang 3 piraso ng bato at iniabot kay Yumi. Dahil pareho tayong magtutungo sa hari ng palasyo ng karagatan maaga o huli pa, bakit? Hindi tayo magtutungo doon, mungkahi ni Gerald. Sa totoo lang, nahanap niya na siya ang kahinahinalang karakter. Pagkatapos ng lahat, habang nagawa lamang niyang malaman ang tungkol sa hari ng palasyo ng karagatan pagkatapos ng mabagal at maingat na pagsisiyasat, batay sa naunang sinabi ni Yumi,
ang batang babae ay tila patungo roon upang makumplito ang isang gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lola. Para sa kanyang lola na magkaroon ng negosyo na dadaluhan sa loob ng hari ng palasyo ng karagatan. Sino kaya siya? Maaari bang may lihim din ang lola ni Yumi? Talagang nais ni Gerald na mapunta sa ilalim nito. Hindi na kailangang isaalang-alang iyon. Hindi ako sumasabay sa iyo. Sagot ni Yumi habang nakahawak siya sa kanyang tiyan bago dahan-daang sumure. Nasa sandaling iyon nang mapansin ni Gerald na may naka-off. Ngumat ng hangin, hindi niya maiwasang may angat ang isang kilay habang sumisigaw, hindi ito maganda. Bumalik ka rito, mabilis. Panipi, Kabanata 11:29. Dahil sa kanyang masidhing pang-amoy, nakita ni Gerald ang samyun ng isang labis na nakakalaso na gas na dahan-daang pumupuno sa minahan. Mula sa kung ano ang nasabi niya, ang direktang paglanghap kahit kaunti lamang ng gas ay sapat na upang madaling magnas ang mga panloob na organo ng tao. Totoo sa kanyang pagbawas, pagkatapos ng ilang hakbang na pasulong, nagsisimula na ng labis na pagkahilo si Yumi. Habang ang lakas sa kanyang katawan ay mabilis na umalis sa kanya, mabilis na tumakbo si Gerald upang alalayan siya. Kasunod nito, agad niyang sinimulan ang pagtataka ng maraming mga mahahalagang landas ng enerhiya ng kanyang katawan na humantong sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. My chest. Suffocating, ungol ng mahina na si Yumi na namumutla na ang mukha. Sa kabutihang palad hindi ka huminga ng labis sa gas na iyon. Malaman na ang hangin sa paligid natin ngayon ay unti-unting nagiging lason. May isang taong sadyang naglalabas ng lason gas dito. Anuman, subukang huwag makipag-usap sa ngayon at maghanda na pigilan ang hininga, paliwanag ni Gerald na mabilis. Matapos sabihin iyon, huminga ng malalim si Gerald, na sadyang nilanghap ang lason gas. Sa paggawa lamang nito, gayunpaman, magagawa niyang makilala ng bahagya ang komposisyon ng gas. Dahil na-immune na si Gerald sa maraming uri ng lason noong unang taon, ang antas ng lason na ito ay wala sa kanya. Habang ang lason gas ay tiyak na nakamamatay para sa mga normal na tao, kay Gerald, ang gas ay katulad ng banayad na hindi kanais-nais na amoy ng isang bubaw na bote ng suka sa loob ng isang kapaligiran na dati ay may sariwang hangin. Anuman, ang isang tao ay tiyak na hanggang sa walang mabuting labas. Sa pagtingin sa nanghihina na dalaga na nakahiga na sa kanyang mga braso, alam ni Gerald na hindi niya pinapayagan ang anumang mangyari sa kanya. Pagkatapos ng lahat, lumitaw na alam niya ang ilang mga lihim tungkol sa palasyo ng hari ng karagatan. Ano pa, kahit sa unang pagkakataong makilala niya ito, naramdaman ni Gerald na parehong magkatulad ang mga mata ni Yumi at Mila. Dahil sa likas na intimacy na nararamdaman niya sa kanya, naramdaman ni Gerald ang pagnanasa na tulungan siyang makatakas sa lugar na ito ng ligtas. Sa katunayan, hindi niya siya iiwan kahit na siya ay isang kumpletong estranghero. Sa laso na gas ngayon ay dahan-daang kahawig ng isang kumakapal, may berdeyong laso na ulap. Lumingon si Gerald upang tumingin sa may luha na si Yumi, na ang mukha ay namula sa puntong ito, bago sabihin, dahil hindi mo pa nagamit ito, sa pag-aakalang hindi ka pamilyar sa pamamaraan ng paghinga. Panipi, matapos mapanood ang kanyang pagyanggo ng dahan-dahan, idinagdag pa ni Gerald, humihingi muna ako ng paumanhin ng una. Mangyaring huwag, itong labanan laban sa akin. Unawain na ang pangunahing layunin ko ay ilabas ka ng buhay sa lugar na ito. Panipi, kasunod nito, huminga ng malalim si Gerald ng lason na hangin. Kapag ang hangin ay nasa loob niya, ang hangin ay agad na nalinis. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay itinuro niya ang sariwang hangin sa kanyang bibig. Bago halikan si Yumi upang ilipat sa kanya. Nang makita iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Yumi sa pagkabigla habang pinagsikapan niyang pigilan. Gayunpaman, wala lamang siyang natitirang lakas sa kanyang katawan dahil sa kanyang paunang paggamit ng gas. Natutuwa na gumagana ito, pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald na paminsan-minsan na maglipat ng sariwang hangin sa baga ni Yumi habang mabilis silang lumalabas sa minahan. Alam na ang taong namamahala sa paglabas ng gas ay malamang nahabulin siya at hindi si Yumi. Tunay na nais malaman ni Gerald kung sino ang salarin. Samantala, isang batang minsyal, na nakatayo sa labas ng minahan kasama ang maraming iba pang mga miyembro ng pamilya minsyal, ay tumawa habang sinabi niya, "Ha! Tunay na inilabas namin ang isang malaking halaga ng lason gas sa loob, tiyuhin.
Kahit na may pangangatawan siya ng isang Diyos, siguradong hindi ito may lalabas ni Gerald na buhay. Panipi. Bago ang mga ito, nakatayo ang isang contraption na nagpatuloy na mag-usisa ng lason gas sa tinatakan na pasukan ng minahan. Natiyak nila na maingat na tatatak din ang pasukan upang kahit na magawang umakyat muli si Gerald upang makatakas, hindi niya masasabi kung nasaan ang daanan na patungo. Pero syempre, tinawag itong libong taong lason, kung tutuusin. Kahit na ang isang walang kamatayan ay makakaligtas sa kamatayan pagkatapos ng paglanghap nito. Sagot ng nasa katanghali ang lalaki, na ang likod ay nakaharap sa pasukan, na may madilim na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, gusto ko talagang magtungo sa loob upang makita kung gaano kitikot ang katawan ni Gerald na nabulok. Sabi ng isa pang batang minsyal bago tumawa, pagod ka na ba sa buhay? Kahit na ang paglanghap ng kaunting halaga ng lason gas na iyon ay magdudulot sa lahat ng iyong mga panloob na organo na mabulok, alam mo. Wala bang alam sa inyo ang pinagmula ng libong taon ng lason ng aming pamilya? Idineklara ang nasa katanghali ang lalaki na medyo mayabang pagkatapos na pagtanto na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay ginawan siya ng isang guro na nakatayo sa harap ng isang pangkat ng mga mag-aaral na sabik na malaman. Hindi po kami, tito. Mangyaring ipaliwanag ito sa amin. Panipi, magaling, makinig ng mabuti, ngayon. Panipi, ngayon sa isang magandang kalagayan, mabilis na nalinis ng kanyang lalamunan si Tio Minshal upang masimulan ang kanyang kwento. Bago pa man siya makapagsimula, gayunpaman, napansin niya na ang lahat ng mga batang minutes halls ngayon ay mapatla ang mukha at nakatitig ang mata sa isang bagay. Iminungkahi ng kanilang mga ekspresyon na nakita nila ang isang bagay na nakakatakot. Ano ito kung gayon? Bakit ang mga takot na ekspresyon? Tanong ng lalaking nasa edad habang tumatawa. You Tito Minshal, be sa likuran mo. Humirit ng isa sa mga batang minutes halls habang itinuturo niya sa likuran ng nasa katanghali ang lalaki na may takot. Bago pa siya lumingon, narinig ni Tio Minshal ang isang boses na sumisigaw, gumawa ng paraan. Kasunod nito, si Gerald, na gumamit ng isang kamay niya upang maghukay ng isang maliit na butas sa pasukan na tinatakan ng dumi upang masuri kung siya ay nasa tamang landas, ay sinipa ang nakakalason na gas na nagkakalat na contraption papunta mismo sa earthen wall, sanhi ng tinatakan hanggang sa pasukan upang mabuksan muli. Ngayon na nauunawaan kung ano ang nakita ng mga batang minutes halls na takot, ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki ay agad na namutla tulad ng isang sheet nang maramdaman niya ang isang tapik sa kanyang kanang balikat. Alam na siya ay ang nag-iisang tao na humahadlang sa pasukan ngayon, dahan-daang lumingon si Tio Minshal upang tumingin sa likuran niya. Upang makita si Gerald na nakahawak kay Yumi sa kanyang mga braso. Kabanata 11:30, M.G. Crawford. Nauutol na lalaki na nasa katanghali ang gulang nagulat at kilabot sa paglipas ng mga pangyayari na ang kanyang mga mata ay mukhang handa nang lumabas mula sa kanilang mga socket. Sa ilalim ng normal na pangyayari, si Gerald ay dapat na natunaw sa isang pool ng bulok na karne sa ngayon. Kahit na, ang kanilang paunang plano ay upang kolektahin ang bangkay ni Gerald matapos itong hayaang mabulok doon ng 10 araw. Sa buong 10 araw na panahong iyon, ang minutes halls ay nakaplano na upang aktibong maghanap ng mga paraan upang magnakaw, ang ipinapalagay na patay, kahit isang bahagi ng mga pag-aari at pagmamay-ari ni Gerald. Walang inaasahan na siya ay buhay pa. Ginamit nila ang 1,000 taong lason. Ang pinakamakapangyarihang lason na mayroon ang kanilang pamilya. Si Gerald mismo ay hindi pinansin ang nabigla na pangkat ng minutes halls, na pinili lamang na maglakad pasulong at maghanap para sa isang cool at ligtas na lugar kung saan niya inilatag ang wala ng malay na Yumi. Kasunod nito, siya ay casual na lumakad patungo sa contraption na kanina pa niya sinipa bago sinabi na may ngiti sa labi, ano ito kung ganon? Ano ang naging abala ninyong mga lalaki dito? Panipi, W kami ay, nag-aalala na wala kang sapat na oxygen sa mga mina kaya't pinapasok namin ang ilan para sa iyo. Nauutol na lalaki na nasa katanghali ang lalaki na ngayon ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang pamamasa ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang crotch ay nagsilbi lamang upang ipahiwatig kung gaano siya kinilabutan sa kasalukuyan. Oxygen, sabi mo, ngunit sigurado ako na ang sabit na ito ay nagpapalabas ng lason gas, at hindi lamang anumang regular na lason. Ito ay isang potent na lason na sanhi ng mga organ ng inhaler upang magwasak,
hindi ba? Anuman, sa dami ng lason na gas na iyong ibinobomba, sasabihin ko na talagang handa kayong gumastos. Sagot ni Gerald habang pinapatay ang kambot na kanina pa naglalabas ng lason na gas. Alam na walang paraan palabas dito, agad na lumuhad ang nasa katanghaliang lalaki habang sinasabi, "Di mangyaring, G. Crawford, ito ay lahat lamang ng isang napakalaking hindi pagkakaunawaan." Panipi, Gerald, gayunpaman, ay wala sa mga iyon. Nang makatanggap ng isang mahigpit na sampal sa mukha mula kay Gerald, kaagad na ipinadala ang mga ngipin ng lalaki sa buong lugar. "Alam mo, kung hindi dahil sa aking natatanging pangangatawan, tiyak na namatay ako doon dahil sa inyong mga tao." Ungol ni Gerald nang biglang nagbago ang ekspresyon niya ng isa na nagpapakita ng purong galit. Walang sino man ang nagpalubha nang inilarawan nila ang lakas ng libu-libong taong lason, at alam ni Gerald na kahit ang isang taong may lakas ni Christopher ay magagawa kung malanghap niya ang labis na gas. Ang Minutes Halls ay tunay na walang awa. "Di mangyaring extra ng aming buhay, G. Crawford." Bamulong ang lalaking nasa katanghaliang lalaki na nagpupumiglas na magsalita habang dumadaloy ang mukha niya at luha sa kanyang mukha. "Oh, gusto mo gawin ko yun, di ba? Mabuti naman, hindi kita personal na tatapusin. Gayunpaman, itatapon ko kayong lahat sa loob ng minahan upang makita kung paano mo gusto ito. Makaligtas mula sa puntong iyon ang iyong sariling mga problema." Panipi, sa pamamagitan nito, sinipan ni Gerald ang lalaking nasa katanghaliang lalaki sa minahan ng mas madaling parang sumisipa siya ng bola. Kasunod nito, ginawa niya ang pareho sa lahat ng iba pang mga batang Minutes Halls doon. Habang maririnig ang paninigaw, hindi sila nagtagal, at di nagtagal, matahimik na naman ang minahan. Pagkatapos nito, nakuha ni Gerald ang garapon na naglalaman ng 1,000 taon na lason mula sa pagkakasama. Gamit ang garapon sa isang braso at si Yumi sa kabilang banda, agad siyang umalis para sa Minshall Manor. Ang manor mismo ay medyo buhay na buhay sa oras na iyon, na may maraming mga tao na natipon sa pangunahing bulwagan. Mula sa sandaling narinig ni Lord Minshall kanina na si Gerald ay hindi pa lumalabas sa minahan, kahit na matapos ang ilang sandali, nagkaroon siya ng isang nakasisilaw na ngiti sa kanyang mukha sa buong oras na naging sanhi ng hitsura ng kanyang mga kunot. Sa pag-aalis ng ating kaaway, ang araw para sa pamilya ng Minshall na muling lumiwanag ay nasa atin. Habang ang Gerald na iyon ay may napakalawak na kasanayan at kakayahan, sa huli, siya ay bata pa, walang isip na bata. Anuman, ngayon ay isang araw para sa pagdiriwang. Idineklara ni Lord Minshall na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. "Talagang ikaw ay napakatalino para sa paghahanap ng butas na ito upang mapupuksa si Gerald bago siya nagkaroon ng pagkakataong magdala ng higit pang problema sa aming pamilya sa hinaharap. Lord Minshall, sa katunayan, magsasagawa kami ng isang malaking kapistahan ngayong gabi upang ipagdiwang ang tagumpay na ito." Panipi, ang tagay ng kasiyahan ay nagmula sa iba pang mga Minshall na lahat ay kapwa nasa sabik at masaya. Ganun pa rin, nagtataka ako kung kumusta sina Zoe at Isaac. Matapos ang pagtungtong upang makilala ang Master Ghost ng mahabang panahon, dapat na silang bumalik ngayon. Sabi ni Zelda, sakto sa sandaling iyon ng pareho silang tumakbo mula sa looban, na mukhang sobrang gulat. "G Lolo," sabay-sabay na sigaw ng dalawa, tuluyan ang nagkalat ang mukha. "Anong meron, kumusta ang mga resulta?" Panipi, ibinigay lamang sa atin ng Master Ghost ang unang kalahati ng pagbabasa kanina. Sinabi niya na ito ay upang mabawasan ang dami ng gulo. Gayunpaman, binigyan lang niya kami ng ikalawang kalahati ng pagbabasa, hindi pa masyadong matagal, sigaw ni Zoe. "Kaya, magpatuloy, ipakita mo sakin." Sa pagsunod sa kanyang mga utos, agad niyang inilagay ang isang tala sa kamay ni Zelda. Dito nakasulat ang mga salitang, "Kung talikuran mo ang iyong moralidad at mga birtod, paghagulhol, pagdurusa, at walang katapusang luha ay darating sa inyong lahat." Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.